Yes po. Okay, so I'm giving you the time now. Okay po. Ay, ano, mag-share screen na po ako. Ano, hindi ko. Ano ba to? Sir Moises, baka pwede na siya maging co-host. Please Ay, open paano ba? to screen sharing. Okay po. Tapos, na-open ko na po. Okay na. Na. PowerPoint mo, Ma'am Rose. Ano na? Ay, PowerPoint. Na, ano na? Nakita na, yes. Saan saan ni pag Kana mo na, kana. kani? I-click na, click na. Okay, good. Okay. Mag-start na. Wait lang. Ayan. Wait lang po Wait lang. Wala kasi yung magandang gabi po sa ating lahat. So, before po tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Let's pray. Our dear and loving Heavenly Father, we are so thankful for this another opportunity for us to learn more about this subject. We pray, Lord, that you will help us to understand everything that we're about to learn. May you help me. May you bless me with your heavenly knowledge so that I could be able to impart the things that is coming from you. Thank you so much for the Holy Spirit, and thank you for hearing us and answering our prayers in Jesus' name. Amen. So, good evening once again. So we are now in chapter 15, entitled Forgive Yourself. So, who among you here na kapag ma-experience ng failure, kagaya sa akin na i-hate nila ang sarili nila. So, para sa inyo, ano ba ang mas mahirap? I-forgive yung iba or forgive yung sarili natin? Para sa akin, parang mas madali lang sino ang mas mahirapan na mag-forgive sa kanyang sarili kapag ma-failure? Para sa akin, mas mahirap yung mas mahirap pag i-forgive yung sarili natin kapag ma-failure kaysa yung yung iba. So I remember when I was in high school, I used to hate myself. Parang palagi ko na lang inaaway yung sarili ko. It seems na I felt na ako ang pinaka-unfortunate na tao. I hate the way I look. Yeah. Tapos parang hate ko talaga ang sarili ko. So, lalo na kapag merong mga failures. So, some people feel self-hatred after a failure.
So, ang iba or many of us, kapag may experience tayo ng failure, minsan or most of the time, i-hate na natin yung sarili natin. So, kasi parang na-equate na natin yung failing with being a failure. So, as a human being. Sometimes, interchange natin yung failing at saka yung failure. Ang failing ay yung event sana. So, pag ma-failure tayo, sabihin na natin na failure na talaga ako. So, parang i-ano na natin sa ating sarili na tayo na ang failure, hindi yung event. So, this leads to self-criticism, which makes them unable to constructively process a failure and bounce back. So, kapag ni-hate natin yung sarili natin, kapag experience tayo ng failure, so, mas lalo pa tayong ma-failed kapag tayo ng self-criticism. Sabihin natin na talaga yung failure na tayo or sabihin natin na loser tayo. So much mas mahirapan pa tayong mag-process sa failure. At most of the time mag-lead pa siya ng another failure. So paano ba natin na hindi tayo mapunta doon sa self-hatred or self-criticism. So, sabi dito, when you exhibit self-compassion after failure, we boost our mental resilience. So, itong self-compassion, kinakailangan ito, especially kapag mag-face tayo ng disappointment or mga failures. Kasi kapag na-hate natin yung sarili natin after sa failure, mag-procrastinate tayo or mas hindi natin ma-process yung hindi tayo makapag-move on ng mas madali, saka mas lalong ma-experience pa natin yung another failure. Pero, that's why in-encourage tayo na kapag experience natin ng failure, exhibit natin yung self-compassion, your self-kindness. So, ang self-compassion, ito yung how we treat ourselves. Self-compassion, it involves treating oneself with the same kindness one would offer a good friend in a similar situation. So, paano ba natin i-comfort yung, halimbawa, yung meron tayong friend na nag-suffer ng failure. So, kung paano natin sila in-encourage or in-comfort ng time na yun, din yun sana ang ating sa ating sarili. Treat natin yung sarili natin na may compassion. Kasi minsan, pag ma-fail tayo, buti lang yung treatment natin sa iba, pero sa sarili natin, parang wala tayong patience sa ating sarili. So, ito yung mga ways on how to develop self-compassion. So, number 1, imagine you're helping a friend cope with failure. So, imagine natin na meron yung best friend natin ay kagaya talaga sa atin. Tapos, sabi dito ay, be your own best friend. So, imagine natin na imagine that you're writing a letter to your best friend who happens to be an exact copy of you.
So, isa na pamamaraan paano natin mag-develop yung self-compassion ay gagawa tayo ng letter para sa ating, imagine natin yung best friend natin na kagaya din sa ating pinagdaanan. So, kung na-failed siya, so ano ba yung sasabihin natin para sa kanya na makapag-encourage sa kanya. So, posible na hindi natin siya sasabihan ng mga masasama. So, kaya, susulat tayo ng letter. Imagine natin na yung sinenda natin ng letter yung best friend natin. So, after nun, so ilagay natin doon, what would you tell this person to overcome their feelings of inadequacy and self-hatred that arose from that failure? So, when you finish writing your letter, put it out of your sight and forget about it. Pagkatapos natin na isulat yung lahat ng gusto nating i-encourage, kaya mo yan, ganun talaga, lahat tayo ay dadaan talaga sa mga failures kasi yan ay part of growing. Pagkatapos nun, lagay lang natin dyan sa tabi-tabi. Kalimutan muna natin yan. Tapos, after a couple of days, read your letter and let the compassionate tones of the message sink into you. So, pagkatapos ng mga ilang araw, parang cool down na yung So, babasahin mo ulit yung sinulat mo. Tapos, sa pagbasa mo ay gamitin mo yung compassionate na mga tono. Hindi yung judgmental, hindi yung galit. So, yun ang number 1. Pangalawa ay, we have to refrain your critical self-talk. So, when we experience failure, ma-feel natin yung guilt, ma-feel natin yung mga disappointments. Meron tayong self-critical na voice na, sabihin sa ating sarili na useless tayo or worthless or loser. So, yun yung mga inner critics. So, pwede pala yun ma-turn into positive or constructive criticism. So, marunong lang tayo yan. So, why not turn your inner criticism into something useful? So, paano ba yan? Number 1, be conscious when your self-critical voice is present and how it talks to you. So, dapat maging aware tayo, tapos i-reflect natin ano ba yung mga negative thoughts natin, mga negative feelings, ano ba yung mga message na gusto niyo paabot sa atin. So, paano ba how it talks to us? And then, pagkatapos, i-dissect natin and turn it into something useful. So, isa-isahin natin. So, yung mga negative na mga emotions, negative na mga critical na mga self-talk. Tapos, isa-isahin, tapos i-reflect natin kung paano ba yan. And then, example, ito. So, example, itong, halimbawa, you were in a diet and cheated because you were dealing with a painful problem and needed to comfort yourself. So, halimbawa, na-failed, ilang araw na siya nagda-diet, tapos, nag-encounter siya ng painful na mga events o mga problem. Tapos, isa yung comfort niya kapag siya ay na-stress or na-failed ay comfort niya ang sarili niya through sa food. So, pag na-indulge na yung appetite niya sa na-destroy na yung pattern niya sa pagda-diet. So, after nun, yung may mga
self critical voice might say, you screwed up again. You're such a weak-willed loser. So, pag ma-failed, halimbawa na-failed siya kasi na ano, na-failed ang kanyang diet dahil doon kinomfort niya yung sarili niya through sa food. So, yung critical voice niya, sabihin na, loser ka talaga, yan, palagi kang ganyan, wala ka ng hope, ganun talaga. So, but if you look inside, you're an emotional eater. Pero kung titingnan mo talaga, meron palang positive side na yun pala ay, lang siya, emotional eater. So, you can extract something useful from this self-criticism. So, meron palang makuha kasi niya, aware siya sa kanyang negative thoughts or critical voice and then dinisect niya. Tapos, emotional eater lang pala siya. But before, so, dito na enter yung before doing so, show compassion to yourself and acknowledge your challenges. So, bakit naging siya? Kasi pala, kailangan pala niya ng comfort. So, kailangan pala niya nag-struggle pala siya na mag-connect. So, kaya na-tempt siya na mag-indulge sa pagkain kasi emotional siya. So, ina-acknowledge niya na you were struggling and you needed some connection with yourself. So you needed comfort, that is why you resort for food. So we have to acknowledge the struggles and we need to accept it. So through sa pag-acknowledge ng mga struggles, tapos i-accept na ayun pala, kailangan pala ako ng comfort, kaya pala ganun, ay na-acknowledge na yun, mga struggles niya. Tapos, through sa ganun, mawala yung guilt, tapos makapag-process sa Now that you're no longer feel guilty or at least accept why you did it, think about the negative consequences of your choice. So, doon, i-process mo na. Tingnan mo na. So, kung yun pala, na-accept mo na yung struggles mo, accept mo na yung, so, i-balance na natin kung sa mga negative na mga consequence dahil sa ating choice. And try to connect yourself through things that will help you cope with the failure. Like, instead of eating harmful foods, so try healthy foods. So, marami ang mga bagay na na kung na-fail siya dahil na nawala yung diet na, so niya yung choices niya. Pwede naman pala na para ma-comfort siya, doon siya sa, kung gusto talaga niya ma-comfort sa food, so why not doon na lang sa mga healthy na mga pagkain. Or makikinig siya ng mga music na love niya or mag-engage siya sa mga exercises na divert sa kanya sa food. So number 3, we have to nurture ourselves. So failure often leads to discouragement. So sometimes maraming pag ma-fail tayo, pag hindi natin ma-cope up yung failure, nag-lead siya sa discouragement. So if you punish yourself with endless self-criticism, you'll only drive yourself deeper into the abyss of guilt. So kung i-punish natin yung sarili natin para parang hindi pala siya makakatulong, mas lalong lalala pala. So
kailangan ay in-nurture natin yung sarili natin. Tayo mismo mag-nurture through self-love, or ito yung mga ways sa pag-nurture sa ating sarili after sa failure. Number 1, seek positive friends who can help you relax and reassurance. So, pipiliin natin yung mga friends natin na maasahan natin, hindi yung mas ida-down pa nila tayo. Yung family natin. So, number 2, listen to music you love. And number 3, go out for a walk, take a long warm shower, play with the pet, cuddle, or have a massage. So, yun ang mga pag-nurture sa ating mga sarili. So, dito na tayo sa chapter 16. Change your state. Sabi dito, don't fall victim to the self-help myth that when you're feeling down, you can snap out of it just like that by thinking happy thoughts. So, minsan, kapag daraan tayo sa mga failures, madami tayong mga ways para mawala yung negative feelings natin. So, meron ding nagsabi na pwede na mag-isip lang tayo ng mga good things or mga happy thoughts. Isang idlap mawawala lang daw yung mga negative natin na mga emotions after sa failure. Pero sabi, hindi pala ganun kadali na isang snap lang mawawala na yung yung negative na emotions natin. So, according to psychologist na si Daniel Wegner at the University of Virginia, if you're under stress right after failure, trying to put yourself in a good mood by thinking happy thoughts can actually backfire. So, sabi ni Sir Daniel Wegner na psychologist, di pala pag tayo ay nasa stress, sobrang nasa stress or down tayo. So, kung mag-isip lang tayo ng happy thoughts, mas lalo pala siya hindi pala siya nakakatulong. So, ito yung mga ways, sabi sa author, ito yung mga ways, mga paraan niya, paano ma-change yung emotional state niya. So, engage siya sa self-nurture activities. So, kailangan pala pag sobrang na-stress tayo or experience tayo ng failure na mahirapan tayong mag-cope up, kailangan pala muna, parang i-cool down muna yung sarili natin through sa mga i-engage natin yung mga sarili natin sa yung mga para makalimutan natin sandali or mag-cool down yung natin and open your mind to a possible new attempt. So yung author, yung way niya ay rock climbing siya. Kasi mawala yung focus niya doon sa problema, tapos doon siya ma-focus sa kanyang ginagawa at mas lalo pa siya ng pag after nun, kasi na-cool down na siya, so kung ano ba yung failure niya, maka-isip na siya ng mga paraan kung paano niya ma-overcome yun at paano yung mga posibleng mga solution. So ano ba yung problema niya? Kasi meron na siyang bagong pananaw. Hindi siya nakafocus doon. So, ito si Vera Wang. Ito ay isang sample na niya yung failures niya na turn niya into success. So, ito si Vera Wang, 1968.
19 years old pa lang siya, nagiging ano na siya, competitive skater. Pero ang dream niya talaga na kasama siya sa US Olympic team. Pero na-failed siya. So after graduation, nag-work na lang siya sa fashion magazine as assistant. Tapos after noon, 1 year, naging siya, editor. Pero after 15 years, nag-work siya doon. Na-turn down siya, hindi siya naging editor-in-chief. Tapos nagano naman siya so na-failed siya noon. Pagkatapos, after failing niya, nag-work na din siya sa isang kay Ralph Lauren as design director. So, pero kasi na-bored siya doon, hindi siya nag-excel doon. So, nag-change siya ng course. Tayo siya ng kanyang sariling business. At nagiging sikat siya na wedding or marriage, ano pa yun? Gumawa siya ng mga wedding dresses at nagiging sikat siya sa buong mundo. So one might consider failing to make the Olympics team and being passed over for a short promotion after 15 years of hard work was a big failure. Yet for Vera, it was a blessing in disguise as it motivated her to grow her career. So kahit na madami siyang experience na mga setbacks or mga consider na failure, pero hindi niya na-consider yun na failure. Sabi niya, it was a blessing in disguise. Kasi, sabi niya, it motivated her to grow her career. And then, nagiging sikat siya sa buong mundo na bridal dress designer. So, she said, I've been able to put disappointments aside. Kung ma-failed tayo, marami talagang mga disappointments. Pero si Vera, yung mga disappointments, hindi na niya ini-entertain. Lagay na lang niya sa And then sabi niya, success isn't about the end result, it's about what you learn along the way. So, yun sabi niya na ang success pala, hindi pala yung resulta. Yun pala yung success ay yung kung ano ba yung na-learn niya while on the process siya sa kanyang ginagawa or sabihin natin success. So, tapos na po ang aking report. Meron po ba kayong Okay, mga kapatid, no? Meron po ba kayong medyo mahirap-hirap na tanong dyan? Kasi nakahanda na po si Sister Melrose na sumagot eh. Tulog yata lahat, no? Tulog na ba lahat? Hindi po, may gising pa po. Lahat, Doc. May gising pa, may gising. Oh, Okay. gising lahat. So, ano po yung gusto niyong itanong? May tanong ako, Doc, kay Ma'am Melrose. Sige po. Good evening, Ma'am Melrose. Evening po. Yung report nyo is the fear of failure.
Hindi, ano po, forgive yourself po. Sa chapter 16 po. Forgive 15 yourself. po, forgive yourself po. Tapos sa 16 ay change your state. Yung sa forgive yourself, ma'am, why is it some people feeling hard to forget themselves? Is it due to perfectionist thinking or ano ba tawag nun? Yung perfectionist siya, kaya nahihirapan siyang to forgive herself or himself. Ano po, salamat po. Para po sa ano, para po sa akin, parang ano na po yata sa atin. Kasi parang innate na po yata sa atin na ano, yung mas mahirap i-forgive yung sarili natin. Lalo na kapag ano, hindi natin, hindi yun founded yung ano yung worth natin ba doon sa Panginoon, or yung, kasi noon, yung hindi ko pa masyadong nakilala yung Panginoon, hindi ko pa mas na ano yung love niya sa akin. Parang ano, hate ko talaga yung sarili ko. Parang hindi ko siya ma-forgive. Pero yung nakita ko na sobrang ano pala talaga ako, valuable sa Panginoon, saka yung worth ko sa Kanya. Yun yung parang madali na lang mag-forgive. Yun lang po sa aking ano po. Baka yung iba meron pang ano. Parang may na-mention ka kanina, ma'am, na ano, anong tawag noon? Practicing self-compassion. Pwede mo bang i-elaborate yun? Yung sinasabing self-compassion. Paano ba yan nakakatulong? Ito pong ano, yung self-compassion po, nakakatulong po siya. Kasi ano, mahirap kasi na halimbawa kapag na-fail tayo, parang nature lang na magalit tayo sa ating sarili. Tapos parang ma-hate natin yung sarili natin. Pero kapag ano, i-imagine natin na yung sarili natin ay yung gaya natin na nag-failed, tapos yung best friend natin. Siguro, ano, parang i-treat natin yung sarili natin na best friend. Nakakaano siya. Yung hindi natin sasabihan ng masasama. Tayo mismo ang mag-encourage sa ating sarili. Mas madali po ma-accept yung mga failure at mas madali po na makahanap ng solusyon. Kaysa kita mismo mag-down sa ating sarili. So ano yung tanong mo, Sir Jerry?
Yung ano, Doc, yung if you cannot easily forgive yourself, is it a sign of being a perfectionist? Mm, kasi po ang kasi Ang ang sorry, premise sorry. Pakiulit, pakiulit ng tanong. yung report na forgiving yourself, tapos inelaborate ni Ma'am Melrose na nahihirapan siyang uh, forgiving herself. In my context kasi, when I was young, I have this sort of being a perfectionist. Pag hindi ko na abot or hindi na hit yung target na gusto ko, parang nagagalit ako sa sarili ko. And yun na, dumating, papasok na yung discouragement, nawawala na yung gana ko sa ano. And that is why when I was uh, 5 years ago, when I was studying my doctorate degree in education, umabot yung punto na parang hindi ko naabot yung gusto kong kayanin, kaya hindi ako nag-dissertation. Hindi ko natapos yung dissertation kasi parang nagagalit ako sa sarili ko. Parang may ano yung being a perfectionist kasi ako noon. Kaya yung tanong ko. Kasi sa pagiging uh, unfortunately, mayroon talagang yung ganoong karanasan ay totoo talaga, no, kasi maraming nagsasabi na na mahirap daw silang maka-forgive sa kanilang mga sarili, no? Ah, isa siguro sa mga factor dito ay sobrang taas ang iyong expectation, no? Pag mataas ang ating expectation, tapos hindi natin na-hit, no, ang ating ini-expect na ma-hit, parang nagagalit tayo sa ating sarili. Hindi naman na hindi natin kayang i-forgive ang ating sarili, pero ang terminolohiya na mahirap, no, mahirap ma-forgive ang sarili, yun po ang yun po ay sitwasyon na ang tagal mawala noong noong ating pagkadismaya, no? Matagal mawala yung ating pagkadismaya, kaya tinatawag natin yan na we have a hard time forgiving ourselves. So, yun po kasi dahil mataas yung ating expectation. So, related po yun sa yung sinasabi, Sir Jerry, na perfectionist. Kasi pag perfectionist ka, mataas talaga yung mataas talaga yung expectation mo sa sarili. So, yun, naniniwala ako dyan na mataas ang iyong expectation. Tapos, mayroon kang gustong abutin. Yung ideals ba na gusto mong abutin, hindi mo naabot, kaya parang nagre-resulta siya sa galit sa sarili, parang bakit hindi ko ito nagawa, ano? So, yun po ay mga factors po yan. Factors po na tayo po ay nahirapan mag-forgive sa ating sarili. Another na yung po yung pag-aralan naman din natin kahit sa ating mga Sabbath School lesson, yung guilt ba, yung guilty ka, yung
naisip mo na bakit mo nagawa yung bagay na ito na hindi dapat mo ginawa, pero ginawa mo, no? Tapos, nagko-contribute din yun ng ng feeling na parang negatibo tungkol sa iyong sarili. Ano yung title ng mo, Ma'am Melrose? Anong title ng report mo? Ano po, forgive yourself po. Forgiving oneself, no? So, Opo. yun nga, no? Kung meron kang guilt feeling, tapos parang may nagawa ka din na parang napahiya ka, no? May term yan sa Bisaya eh. Ang term natin sa Bisaya niyan ay makamatay ra ba ang uwaw? Narinig niyo yan na ano po mga kapatid sa mga Bisaya na doon sa amin kasi mayroong expression na ganyan, makamatay ra ba ning uwaw, no? Ewan ko kung mayroon yan sa Mindanao, no? So isa din yan, no? Dahil sa hiya, no? Mayroon tayong estudyante na valedictorian sa Tacloban sa isang prestigious school. Valedictorian siya. Tapos hindi siya nakapasa ng NCEE. Noon pa kasi mayroong NCEE, National College of Entrance Examination. Dahil sa kanyang hiya, nagbigti siya. Hindi niya na-forgive yung sarili niya, no? Hindi niya na-open na baka nga hindi naman siya yung may diferensya, baka yung sistema may diferensya. So, yun, tinapos niya yung kanyang buhay. Hindi niya na patawad ang kanyang sarili, no? So, yan, hiya. Kaya yan ang kasabihan na mga tao doon sa amin na makamatay na ba ang uwaw, no? So yan po ang mga factors, mga kapatid, no? High expectation, ideals mo, tapos yan ang kasama sa sinabi ni Sir Jerry, no, na perfectionism, no? Tapos yung guilt, magkasama-sama na yun sila eh, no? Kung hindi naman sila magkasama-sama, hindi lang barkada, magkakapatid yun, no? Kasi perfectionist ka, hindi mo na-reach yung gusto mo, di nahiya ka, no? Tapos kasama na rin yan yung ang pag-iisip mo sa kung ano ang iniisip ng iba para sa iyo. So, others' perspective. Sabihin na natin, no? Others' perception about you. No? Minsan pa naman, nag-iisip tayo ng sobrang lala ng ating pag-iisip na hindi naman iniisip ng iba. So, factors din yan. Bakit hindi maka-forgive sa sarili. At ano pa, kasama na yung sinabi ni sino ba yung nag-report natin sa atin ng unrealistic expectations? Sino ba yung doon? Nag-report, no? Yan. Pag ang iyong expectation ay unrealistic, hindi mo naman na-reach yung mo, gustong ma-reach, nagkakaroon ka na naman ng negative impression sa sarili mo. Tapos ang tagal mong maka-move on, no? Sa nagawa mo. So, you have a hard time forgiving yourself. Dahil, ayun na nga,
mataas ang expectation, hindi na naabot, no? Tapos maaari din na ano, siguro mayroong contribution din yung religion, no? Religion. Yung ano, yung anong tawag nito? Mga konsepto sa morality, di ba? Konsepto sa morality. No, hindi lang ano, hindi lang ang iniisip mo yung ethical considerations, kundi pati na po yung moral considerations. It is because of your religious upbringing. May mga I think mga factors din po 'yon, no? At higit sa lahat yung ano talaga, yung kulang ka sa pagmamahal sa sarili mo. Lack of self-compassion. Kaya tama talaga yung sinabi ni Ma'am Melrose na dapat mayroong tinatawag na paano nga yun na-express, Ma'am? Self-compassion? Love yourself? Ano ba yun? Kaya tama talaga yung sinabi ng Panginoon, ano? Love your neighbor as you love yourself. So, hindi lang hindi lang tayo po nag-iisip sa ating mga kaibigan, isipin na rin natin na ating mga sarili. No? So, yun po. I believe Sir Jerry na yun po perfectionism ay kasama yan sa mga factors na bakit ang hirap i-forgive ang ating mga sarili. No? So, ang ano sa palagay kailangan pala, Doc, is you have to love yourself so that you can easily forgive yourself. Opo, kasi pag mahal mo ang isang tao, ay madali ka lang makapag katulad lang ng asawa mo, girlfriend mo, asawa mo. Pag hindi mo mahal, pag nagkamali, talagang galit na galit ka Sobrang sobrang galit, no? Na ang tagal mawala Pero kung sobrang mahal mo, ay nako, matod pa sa Ilonggo, angga-anggaan lang, wala na. Tapos na, no? Anong tawag doon? Bugnaw na. Nga naman, bakit? Dahil mahal mo no? Mahal mo yung tao. So, nagagawa man siya ng pagkakamali, nandyan ka ready to forgive. So, ganun na rin siguro sa ating mga buhay. When we love ourselves, we care for ourselves, then we are able to easily forgive ourselves. Meron mga siguro panahon na hindi maka-move on agad, pero ay nakaka-move on na rin. No? So, merong pagkakamali, no? Pero nakaka-recover din. No? So, isa din yan siguro na technique ay we cannot, what is past, and we can do nothing in order to edit our past. So, all we have to do is just to accept
Lord, grant me to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Yan po ang popular na prayer ni St. Francis of Assisi. No? Although maraming nagsasabi na hindi talaga yun si St. Francis of Assisi, ang mayroon yan. Pero na-attribute na lang sa kanya. Yan daw pong prayer na yan ay iniwan lang po sa loob ng simbahan na nakasulat sa papel pero walang author. No? Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Okay, so Ma'am Milrose, maraming salamat at napakaganda ng iyong PowerPoint, no? At syempre yung content ay maganda rin. At para sa lahat, ina-encourage ko po kayo na basahin ang aklat dahil ang aklat na ito ay talaga pong nagbibigay sa atin ng mga tips, ng mga techniques, mga taktika upang tayo ay makapamuhay na resilient, no? A life that is empowered to bounce back in times of crisis. When we have that resilience, we can succeed amidst trials, amidst the challenges of life. Okay, so si Doc Arnel ay mayroon pa po bang meron ka po pa bang gustong i-emphasize sa subject mo o end na po 'yon? Pwede pa po, Doc. Sige. I-discuss ko lang po So, yung aking last na presentation. Maya po, Doc. Meron pa bang reporter? Meron ka ng wala na po. Meron na po, ka pang duty hanggang anong oras? Tapos na po ang duty ko eh. Opo, tapos na po katatapos. Ay mag-present po sana ako ng 9 o'clock. Yung profile of an ideal chaplain. Kung meron pang mag-occupy ng 30 minutes, Doc, 9 o'clock po ako papasok, Doc. Okay, I-discuss ko lang po yung last, Doc, ito biblical perspective of an ideal chaplain. Okay. This will be the last topic siguro, Doc, tapos yung exam na. Wala na po. Ang exam mo ay daan mo na lang sa I-send ko na lang, Doc, Daan mo na lang sa I-send ko na lang po. sa chat. GC. Sa GC na lang po. I-send ko na lang yung kasi opo. Sige, Doc. May mag-occupy pa ba, Doc, ng 30 minutes before ako? Sige, okay. Sige, Doc, thank you po. 9 o'clock lang ako, Doc, papasok. Okay, dito. Hello, Doc Ray. Kailan po yung Chapter 11 Principle of Love mapadala para ma-studyhan ko na po? Thank you po, Doc Ray. Matagal ka pa po, no? Next year pa yata? Or next month? No, kasi ang April ay 3 weeks na lang eh. Number 11 ka pa eh. Di ilan lang naman yung ating baka next month ka na. Or baka sa katapusan. Pero maganda yung ma-forward na, Doc, kasi ma-studyhan.
Kanina pa na-forward eh. Kanina pa, praise the Lord. Thank you, Doc. Kung nandyan, download mo na lang. Nasa Download. GC. Nasa GC natin. According to the sheets. Thank you, Doc. Okay, so dito po tayo sa ating subject na pastoral counseling in chaplaincy. Pastoral counseling in chaplaincy, PC 513, at magbibigay na po tayo ng ating mga assignments mula galing sa aklat na focused. Art for others. Vision. Tapos, So the title of our book or textbook, shepherd's heart like a shepherd. Shepherd's heart like a shepherd. Shepherd's heart. Art for others. Shepherd's heart. Number 2, servant leadership. 2. the title of our book is ito po, Solutions, saan ba yan? Solution Focused Pastoral Counseling. Solution Focused Pastoral Counseling. Okay. So ngayon, mag-assign ulit tayo ng reporters para makapaghanda na po kayo. Okay. Anong maganda? Sir Jober. Gising pa ba si Sir Jober? Opo, Doc. Okay, anong maganda? Sino ba ang katapusan dyan? Si ano po, Doc? Si Sir Kid po, Bael. Nam, Ano po siya eh. Guest. Yung Opo. may dalawang guest. Before kay Ma'am Ramak, sino? si ano po, Doc? Pastor Pableo po. Okay, so doon po tayo mag-start kay Sir Pablio, pabalik para Okay po, Doc. balanse, no? Kasi siya naman yung katapusan, ngayon naman siya yung mauuna. Kasi para medyo yun na, balanse ang ating pagbigay ng mga assignment. Okay? So, ngayon ang unang magre-report, pero mabilisan lang ito mga kapatid, no? Kasi ilang lang naman ito, 4 pages eh. So, mga 10 minutes or 15 minutes, tapos na to eh. No? Kasi may iksi lang po ito ng mga topics. Okay, so ang unang speaker natin or reporter, no? Pero dito sa atin, ang tawag na natin nito actually ay CTA, Class Teaching Assignment, kasi nasa masteral na tayo. Sa Bachelor, ang tawag doon ay reporting, no? Reporting. Dito ay CTA na. Talagang hihimay-himayin mo yung material mo at ituturo mo, no? Ituturo mo yung mga learning points na nakuha mo sa iyong pagbabasa. Para ka pong nag-research, para ka pong gumawa ng isang module na ituturo mo sa iyong mga classmates. Okay?
So this is CTA. Huh? So ang topic ni Pastor Pablo ay individual paradigms. A question of focus. A question of focus. Okay. Individual paradigms. Sinong kasunod ni Sir Pablo Patras? Ano, Doc, si Sir Henry po. Okay, Sir Henry. Ang topic ni Sir Henry is Christian faith, a story of change. Christian faith, a story of change. Siguro i-upload ko na ito para masundan mo rin, Sir Gio, no? I-upload ko Opo, na yung Doc. book. Opo, thank you, Doc. Tingnan natin. Saan na yung ating ano? What does God? Okay. Sandali lang, no, hanapin ko. Yung file name. Solution. Hmm.
Okay, so nandyan na po. So yun po, no? Nakuha mo na Sir Jobber? Opo, Doc. Okay, so yung unang report, no? Maiksi lang po yan, na individual paradigms. Ang kasunod, Christian faith. Sino nga yun? Si Doc, Sir Henry po. Okay, Sir Henry. Sunod, deficiency language. Sir Nelbert po, Doc. Okay. Next, hidden presumptions, presuppositions. Ma'am Labon po. Meaning is perception. Sir Glenn Lumaktod. Okay, Sir Glenn. Yun sa'yo, meaning is perception. Okay, meaning perception. Next, identify formation. Sir Chris po, Doc. Sir Chris. Number 7 is guiding accomplishments. Ano na? Assumptions. Ano ba yung number 7, Sir Jobber? Doc? 7, guiding assumption, a way of thinking, Doc. Okay. So, sino po yun? Kasama po ba, Doc, si Ma'am Sharon po? Oo, Ma'am Sharon. Opo, siya po yung Doc, si Ma'am Sharon po. Next is personal integrity. Si Ma'am Minel po, Doc. Ma'am Minel. Sunod kay Ma'am Minel. Si Ma'am Melrose po. Ma'am Melrose, the counseling interview. Next po, Doc, si Sir Versley po. Okay, Sir Versley, attentive listening. Maganda ito kasi makikinig lang eh. No, attentive listening. Number 11. Sir Jerry po, Doc. Sir Jerry, track options, highlighting change as meaningful. Copy po. Next. Copy. Next kay Sir Jerry, Si Sir Romeo po, Doc. Sir Romeo, vision clarification. Ganda ito, vision clarification. Number 13. Ako na po, Doc. Sir Jobber po. Okay. So yung sa'yo, sir, ay supportive feedback, promoting and supporting change. Okay. Tapos last na po, Doc, si Ma'am Richel po. Ma'am Richel ay ano po yung sa kanya? Ano po, 14, Doc, yung second and latter sessions. Consolidating change. 13. 14, Doc, kay Ma'am Richel po. Second, ano?
and later ba to, Doc? Sessions. Okay, ano nakalagay? Second and later sessions, consolidating change. Yung pang Okay, number 14 consolidating. po, Doc. Okay, consolidating change. Okay, meron bang volunteer dyan? Volunteer. Sa guest. Kasi si Sir Makam, hindi natin nabigyan, ano? Si Jober. Opo, Doc. Kasi wala din po siya dito, Doc, sa unang ano po, Okay. So, Sir report. Makam, si Sir Sanchez nandyan. Wala pa rin, Doc. Wala din. Hindi rin po natin nabigyan. Okay. So, i-reserve na lang natin sa kanila tong yung yung 15, okay, 16, Doc. hindi po muna natin sila bigyan kasi baka hindi pa sila sure na na enrolled sila talaga o baka sit-in lang yun sa kanila. So, i-reserve na lang natin yung bringing it all together. Tapos, questions and answers. Okay. Anyway, mga ano na lang naman yan. Mga recap o mga capstones. Okay, so yun po ang ating yun po ang ating mga topics na tatalakayin sa ating focused solutions focused pastoral counseling. Okay, so we'll have a break. Sir Jobert? Sir Yes Jobert? po, sir. Yes po. Ika number 6 yun sa akin, no? Meaning of perfection. Number 5 po, sir. Yung Oh, meaning is perception. Meaning is perception. Opo. Okay po. 5, sir. 5 po. The construct that bind us. Meaning is Oo. perception, the construct that bind us. Page 47 po. Thank you, sir. 57, no? Page 57. Okay po, Sir Jobert. Opo, thank you po, sir. 47 po. Page 47. Okay. Thank you, Doc. God bless. Okay, Sir J, can I have the topic, my topic and page? Ma'am Sharon, ipopost ko na lang po sa GC natin po. Okay, thank you very Apo. much. Thank you din po. God bless. Correct yun, Sir Jobert. Ipopost na lang. Thank you. God bless. Hintayin lang natin si Doc Arnel. Let's have a break first.